Hello guys, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So, may nagtanong kasi sa akin guys, kung ano ba daw yung indicator na ginagamit ko sa pagti-trade. Okay, so sagutin natin. Hindi sa ah, hindi sa comment doon sa GC namin. So, ano daw yung ginagamit ko na indicators after nung nasunog tayo sa pagti-trade. Okay? So, before kasi guys, nagti-trade ako, wala kasing stop loss. So, yan yung nangyayari talaga. Pag walang stop loss, sunog talaga yung nangyayari. So, yan yung nangyari sa atin. Kaya, ah, ngayon, natuto na tayo sa ating pagkakamali. At syempre, may mga indicators din ako na pinag-aralan, dinagdag. Okay? May pinag-aralan tayo guys ng mga indicators. At yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, uh, yung indicator na ituturo ko ay ito. As you can see, yung may blue, may red. Okay? So, ang tawag dito guys ay nasa Heikin Ashi candle ako. So, hindi yung candle na normal na gaya ganito, gaya na nito. Guys, so normal na candle to. Yan. So, ang ginawa ko siyang Heikin Ashi. Okay, so, bakit Heikin Ashi? Para kasi ma-eliminate yung noise sa market. Okay? So, parang ganito ang nakikita ko ay yung trend talaga. Blue, 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 red, red, red. So, parang ganun. So, madali lang siyang madali mong ma-spot ang trend and downtrend guys sa gamit yung Heikin Ashi. At syempre, idinagdag din natin yung paglalagay ng stop loss. So itong stochastics na nandito nakikita nyo, stochastic ay noon ko pa ito ginagamit. Okay? So ito stochastic at ito yung RSI. So ginagamit din natin yan. So itong stochastic ang i-indicate siya ng overbought at oversold. So kapag andito, guys, yung stochastic, ibig sabihin overbought siya. So ibig sabihin kung overbought, ang kanyang ginagawa ay nagda-down trend siya. So kagaya nito, overbought. So dito 'yan sa candle na to. So anong nangyari? Nag-down trend siya kasi overbought pa. Kagaya din ng RSI. So overbought 71. So paano natin malaman kung overbought na? Kapag lumampas na siya dito sa linya na to. And ito, lumampas na siya sa linya. Okay, so overbought na yan. So, ano ang trade natin? Siyempre, since overbought siya, then most probably ang gagawin niya ay magda-downtrend. So, magsi-sell tayo dyan. If andito tong time na to, sell. At yung oversold naman, ito oversold. Yan. Pero ang RSI hindi pa. Kapag oversold naman, ang gagawin natin ay magba-buy tayo. So, tignan natin yung previous. Yan. Oversold yung stochastic. Oversold din yung RSI. And then, as you can see, mayroon din tayong engulfing bar dito. Engulfing. So, red. Red na bar dito. At saka, ang next na bar ay isang blue bar na in-engulf na yung previous na bar. So, ibig sabihin yan ay reversal na. So, kung nag-buy tayo nung time na to, ay uh, nagkumita na sana tayo dito. Okay? Kasi nagtumaas siya. So, ganun lang kasimple yung uh, indicator natin guys. Hindi naman siya komplikado intindihin. Madali lang talaga. Okay?
At saka kapag hindi yan nangyari, example, nag-buy tayo dito tapos bumaba siya, walang problema kasi may stop loss naman tayo. Okay, so ang style talaga na to na trading na to class with stop loss ay less stress. Okay? Hindi tayo na stress sa ating pag-trade. Okay? So unlike sa pag mag-trade tayo ng walang stop loss, parang na stress tayo sa pag-iisip, especially na may trade ka tapos mamaya may ano bang tawag doon, may lalakarin ka or may mga emergency, diba? May instant na emergency na kailangan mong puntahan tapos may trade ka and then may news pa mamaya, example may news mamaya and then hindi ka makakauwi ng uh, alas 9 ng gabi, example makakauwi ka pa ng alas 10, alas 12 ng gabi. So parang stress ka sa kung saan ka man, parang nai-stress ka kasi may trade ka tapos floating trade pa. Okay, so iba talaga yung nabibigay ng stress ng pag-trade na walang stop loss, guys. So minsan hindi ka makatulog, grabe talaga. So lesson learned na talaga after nating masunog, guys. Okay, so lesson learned na talaga yan na dapat lagay talaga tayo ng stop loss sa pag-trade para iwas stress. Okay, so siguro naintindihan nyo naman kung yung in-explain nyo kanina kung paano ako nag-trade gamit yung Heiken Ashi bar, stochastic at RSI. So siguro naintindihan nyo na. So ito naman, as you can see dito, oversold yung stochastic natin. Tapos dito, almost oversold na din ang RSI. Then dito, magkaroon tayo ng engulfing bar. Okay? So, ang gagawin natin dito ay most probably magbabay tayo. Okay? Magbabay tayo. Tapos, pag example, magbay tayo dyan, lalagay natin ng stop loss dito. Yan. Okay? Maglalagay tayo dyan ng stop loss kapag pumasok tayo sa market. Okay? So, ganun, kadali. Tapos, kung hindi pumabor sa ating trade, tanggapin na lang natin. Mali yung trade natin. At least, $3 yung malulos natin dito. Kaysa mabura yung or masunog yung capital natin. Okay? So, hindi pa ako nag-i-entry kasi may niluluto kasi ako, guys, sa kusina. So, iba kasi ako mag-trade, guys. Kapag mag-trade ako, kailangan yung mind ko ay naka-focus na talaga sa trade. Okay? So, ayaw kong mag-trade na may ibang ginagawa ako. Okay? So, dapat focus na talaga sa trade kapag nagti-trade na. So, ngayon, parang observe lang muna ako since may niluluto ako sa kusina ngayon. Okay, so I guess that's all, guys. So, see you po ulit sa ating mga video. So, siguro mamaya mag-trade ako or magla-live trade ako. Depende na lang. Okay, so bye-bye, guys!